Praise the Lord. Palapakan namin si Lord. Dito tayo ngayon sa tayo. Magbasa tayo sa tamang Lord sa Mark chapter 9 verses 23. Mark 9 verses 23. Sabi ni Jesus, "What do you mean? If I can?" Jesus asked, "Anything is possible if a person believes." Sa ibang translation, everything is possible to those who believes. Tayo ay manalangin. Diyos namin mabuti, salamat Panginoon sa iyong mayamang grasya. Panginoon, sapat ang iyong salita sa aming mga buhay upang kayo magtagumpay, Panginoon. Sapat, Panginoon, ang inyong biyaya upang makanasan namin ang magandang bukas. Salamat po at minsan pa, narito kami, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. Make this day a special day to us, Lord God, sapagkat binubod mo ang araw nito upang ikaw, O Diyos, ay aming pasalamatan, magbigay ng papuri at pagdakila, paghahandog dahil sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po. Lagi po namin hinahanda ang aming sarili sa tuwing kami lumalapis sapagkat, Lord God, we believe, Lord, hindi sayang, Panginoon, ang aming pagdulog sa iyo, paglapit sa iyo sa araw niyo sapagkat naniniwala kayo, Panginoon. May araw kang tinakda, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay yung kausapin at isang araw na tinakda upang gumawa ka ng mga malaking bagay sa aming mga buhay. Salamat po, pagpalain mo kami at ang buong simbahang ito, pagpalain mo, Father God, bagay mga kapatid namin na wala ngayon, patuloy mo silang i-remind, Father God, that there is blessing in your church, Lord God. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. So, itong verse na to, kung may magagawa ka, sabi niya, kasi may problema dito yung kanyang anak, pero ang sagot lang ng Panginoon, Jesus said, everything is possible for the one who believes. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay faith brings power. Yung tinatawag na pananampalataya, nagbubunga ito o nagbibigay ng tinatawag na kapangyarihan. May mga struggles sa buhay natin na iniisip ko nga kung ano yung mga bagay na imposible na iniisip ng tao. Kapag inisip natin yung mga imposibleng bagay, lagi tayong napapahinto. Lagi tayong ayaw humakbang. Kapag imposible na, parang meron ng tinatawag na period hanggang doon ka na lang. But the Bible says, everything is possible to those who believes. So kapatid, ang pananampalataya, hindi lang ito kapag na-born again ka, mananampalataya ka. Hindi lang kapag may religion ka, mananampalataya ka. Ang pananampalataya po ay napakalaking bagay sa buhay natin. Kasi ito yung magbibigay sa iyo na tinatawag na kapangyarihan para yung hindi mo kayang gawin, magawa mo. Para yung mga limitasyon sa buhay mo, malampasan mo. Ito yung pananampalataya na kung saan hindi kayang maranas na iba, pero mararanasan mo. Ang sabi ni Jesus Christ, everything is possible to those who believes. So, ibig sabihin, this is a powerful message. Ang sabi niya, lahat ng bagay ay posible, so wala na mahirap. Lahat ng bagay ay posible sa taong may pananampalataya. So,
Faith. You have problem? Faith. You have sickness? Faith. If we encounter giant in our lives, faith. Kaya lang hindi basta-basta inatag mo yung faith mo kung hindi mo ito pinaglilinan. Alam niyo po, ito yung napabayaan ng maraming mananampalataya. Ito yung naging stagnant sa buhay natin. Kaya yung mga struggles natin kahapon, hanggang ngayon struggles pa rin natin. Yung struggles natin sa buong isang taon, after a year, struggles pa rin natin. So kapag ganun, ibig sabihin, there's something in your faith. May problema sa iyong pananampalataya. Hindi ka nag-go, hindi ka lumago, hindi mo napaglinang. Hanggang ngayon, yung mga bagay na imposible, ay imposible pa rin sa iyo. Amen. Palapawan natin, Panginoon. Ay lamang dito. Okay. So, ang pananampalataya, isang bagay na kung saan, pag binigyan ka ng Lord, do you believe na ang pananampalataya ay dalawang bagay? Yung pananampalataya na regalo ng Diyos, at yung pananampalataya na galing sa iyo. At yung galing sa iyo, nagpapasimula ito dun sa pakikinig mo ng salita ng Panginoon. At yung galing kay Lord, evidence namin ng mga disciples. Di ba, kung hindi nila mapalayas yung demonyo? Sabi niya, Panginoon, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. They have faith, but they want more. Bakit? Kasi nakita nila yung kapangyarihan sa buhay ni Jesus kung paano sa kimilos. Ang Panginoong Jesus, He walked with power, with signs and wonders, dahil meron siyang faith sa kanyang ginagawa. And Jesus is the author of faith. So, alam natin na ang susi sa lahat ng bagay ay yung tinatawag na pananampalataya na meron ka. Dapat makita mo kung ano ang meron ka. At kung ano ang meron ka, dapat makita mo kung gaano kakapangyarihan ang meron ka na dapat gamitin mo. Ang faith hindi sa display sa Christian life. Ang faith ay nilalakaran, inahakbangan, pinapamuhay. Kaya sa Bible nakalagay, walk by faith. Kasi kapag kanya yung nag-walk by faith ka, may mga struggles kang makakanasan. May mga circumstances kang makaharap. But if you walk by your own strength, your own knowledge, aatas ka. But if we walk by faith, kahit nasa napakalaking bundok niyan, okay, palalabasan mo. Mayroong isang kwento sa Biblia. Sa Matthew chapter 21, verse 19 to 21, 22, yung fig tree, ang sabi ng mga apostol kay Jesus, tingnan mo, yung fig tree na patay hanggang ugat. Seeing the fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, you may never be fruit. Immediately, the tree withered. Anong kapangyarihan? When the disciples saw this, they were amazed. How did fig tree wither so quickly? They asked, and then sabi niya, Jesus replied, truly I tell you, if you have faith, ayan na, if you have faith, and
ay magagawa ninyo. So, open up your spirit. Open up your spirit. Malaking pasalamat natin sa Diyos. Naging mananampalataya tayo. Malaking pasalamat sa Panginoon yung pananampalataya na buhay. Ang tatrabahuin na lang natin kung paano natin ito mapalago, mapag-usbog. Para yung mga pinuproblema natin sa buhay matapos. Hindi matatapos ang problema natin. Hindi matatapos yan. Hirap pala na tingin mo. Bakit? Kasi problema sa atin yung ating pananampalataya. Ang hirap natin paniwalaan na kaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang hirap natin paniwalaan na kaya ng bless ng Lord. Ang hirap natin paniwalaan kapag naglingkod ka, i-bless ka ng Panginoon. Ang problema sa atin, hindi yung support ng finances, hindi yung kulang yung budget, hindi yung may problema ang ating katawang lupa, hindi yung wala tayong kakayanan. Ang problema sa atin, yung ating pananampalataya, hindi gumagana. Because faith brings power. Tingnan nyo sabi dito, sa Ephesians chapter 3, verse 16 to 21, ito yung gusto kong i-share. Naglagay ako ng verse para mas magandang pag-usapan. Yung Ephesians chapter 3, verse 16 to 21. Sabi dito, I pray that from the glorious unlimited resources, He will give you mighty inner strength to His Holy Spirit. Ito ba mangyayari sa buhay ng isang tao hindi mananampalataya? Ito ba ibibigay mong kani-kanino? Sino pwede mag-claim yan? Those who have faith in God. Kaya sabi yan, I pray that from His glorious unlimited power. Sabi ni Pablo sa mga Ephesians, I pray from the glorious, I pray. Kaya pa? Yan ba yun? Don't pray pa kaya? Yan. I pray that Christ will be more. 16 mo na 16. Yan. I pray that from His glorious unlimited resources. Meron tinatawag na unlimited resources sa Lord. That He will give you mighty inner strength. Tingnan. Ang mighty inner strength. Ang mighty inner strength. Galing ito sa pananampalataya. Kanina nga ina-analyze ko kasi mayroong dichotomy. Yung dichotomy, he believe in soul, body and spirit. Yung dichotomy, he believe in the body and spirit. Kasi sa dichotomy, interchangeable ang soul at ang spirit. Kaya lang ina-analyze ko, mali ang dichotomy. Tama ang dichotomy. Bakit? Ang soul kasi, limitado. Ang soul, nasasakapan ng mind, emotion, at saka will. At limitado yan. Pero ang spirit, we cannot limit the spirit which is in you. At yung spirit na yun, ang kukonekta sa Diyos, hindi yung kaluluwa natin. Sabi mo, yung spirit natin, ito yung kinukonect ng Lord. I pray that from His glorious and limited resources, He will give you mighty inner strength to His Holy Spirit. Pag binigyan ka na ng Lord ng mighty inner strength, ibang usapan yun. Yung bang alam mo sa sarili mo, kaya mo. Alam mo sa sarili mo, you can. And yung sinabi ni Paul, that I can do all things. Sasabihin ba ng isang taong walang pananampalataya yun? Because of faith, Paul believes that
usapan ng pananampalataya, yung lahat ng taong nandun gumawa ng kamanghamanghang bagay. Gumawa sila ng hindi pagkaraniwang tao ang gumagawa ng ganon. But when you look at the Hebrew chapter 11, yung whole chapter na yun, nag-perform sila ng mga bagay na kagila-gilalas, mga bagay na hindi namin maunawaan sa ating isipan, pero nangyari. Bakit? Because there's power on their faith. Yung utusan ka lang ng Lord, gumawa ng arka, si Noah, sabi ng Bible, because of faith, Noah, madali gumawa ng bahay-bahayan. Pero gagawa ka ng arka. Hindi ganun kadali yun. Palalakarin mo mga tao sa tubig. Panahon ni Moses, hindi madali yun. Lalabanan mo si Goliath, na itong napakaliit, ang kalaban mo, champion, kilala. Hindi madali yun. Ibabagsak mo ang ulog Jericho. Wala kang gagawin isang data. Sisigaw lang. Hindi ganun kadali yun. Sa gitna ng labanan, mag-worship ang mga kasamang Jehoshaphat. Hindi ganun. Bakit nangyayari yun? Because of the faith. Kaya si Jesus, ang sabi niya, everything is possible. Everything is possible to those who believes. Kapag sinabi mo narinig ko, minsan sa bibig mo, imposible yan. Hindi ka man napalataya. Wala sa bokabularyo ng totoong mananampalataya mga bagay na imposible. Amen? Tuloy natin. Verse 17. Tuloy natin. I pray that Christ will be more and more at home in your heart as you trust Him. May your root go down into a deep soil as God's marvelous love. Tapos na ba tayo sa 16? Kaya wala ka na, hindi napagin sa 16. Alam mo? Anong version yan? Okay. I pray that of the Holy Spirit and living resources, He will give you a mighty inner strength to His Spirit. Ang custodian by okay. So that Christ may dwell in your heart to faith. So, ibig sabihin, ang lahat ng yun ay dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. Kung mag-dwell ang Panginoon, bigyan naman ang pangyari ng Lord because of your faith. Ang Diyos kumikilos lamang sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Kaya kung pagkaranda mo, di ka sinasamahan ng Lord, pagkaranda mo, hindi kumikilos sa Diyos sa buhay mo, may problema ka. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos lamang sa mga taong nananampalataya sa Kanya. And I pray that you be rooted and established in love. Kali mo, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. And to know is that surpasses knowledge, that you may be filled with the measure of all the fullness of God. Basahin natin. And to know love that surpasses knowledge, that you may be filled with the measure of all the fullness of
Pag-alan natin. And to know His love that surpasses knowledge. Tapos may dash. That you may be filled to the measure of all the fullness. Kung kayo, kaya nga, sinasabi natin, sa Diyos wala namang imposible eh. Sa iyo rin. If you be filled with the fullness of God. Yung kayang ibigay ng Diyos sa'yo is not only a blessing. It's not only a planet. Hindi lang ang patitin ng Holy Spirit, but His fullness. Kapag ka may faith ka, ano mahirap sa atin? At ang mahirap, bigyan tayo mga bagay na mahirap, bilang isang Kristyano. Ang hirap naman kasi magpakabanal, hirap laging matuwid, kasi nasa mundo pa tayo. Lahat naman tao nagkakasama, ang hirap na dito. Fullness. Pag napuno ka ng fullness of God, pag napuno ka ng pagkalos, pag pinil ka ng Lord ng measure, ng walang limit, kaya lang tayo nahihirapan. Lagi ang problema, faith. Di mo kaya lumakad sa katwiran, faith. Si Abraham tinawag siya matuwid because of faith. So madali ang lumakad sa katwiran. Hindi problema. Ang problema natin, faith. Kasi because of faith, that you may be filled with the measure of all. Isipin nyo, pag sinabing measure of all the fullness of God, ibibigay siyo, pupunuin ka ng buong measure, yung pagka-Diyos, kung paano si Jesus Christ is the exact representation of the Father, and the Spirit of God dwells in the book of Acts in our lives. Hindi lang sa kapangyarihan, hindi lang sa mismong gift na kapag bumaba Holy Spirit sa buhay natin. Pag bumaba siya, dala niya ang fullness of God. Kaya si Paul, ang sabi niya, I can do all things. Hindi mahirap mag-serve. Problema mo faith. Hindi mahirap mag-alin ng buhay sa Diyos. Ang problema natin, faith. Dahil ang alalahanin natin ay dito naman sa ating kaluluwa. Pero ang fullness of Christ ay nasa ating spirit. Ang inihingi natin, blessing without limit, grace without limit, love without limit. Ang lahat ng yun ay mararanasan ng tao may pananampalataya. Pagka ang tao may pananampalataya, hindi is spiritual will become strengthened. Pag sabi, oy, pulang faith ka man, ang spirit mo iba. So, ang nakikita yung spiritual man.
So, pag sinabing may faith ka, nakikita yung faith mo, hindi ka na kaya sabayan. Hindi ka ganun kadali paniwalaan. Dahil ang lumalakad sa pananampalataya ay lagi na hiniwala sa mga bagay na imposible. Ang taong walang pananampalataya, ang kanyang daing, laging daing ng ulam. Kaya laging dumadaing. Diba? So, and then, we have an emotional strength. Pag sabi emotional strength, nagagawa mong katawanan ng lahat. Nagagawa mong iset aside ang lahat. Dahil kapag ikay lumakad sa pananampalataya, maaaring ma-open sa'yo. Hindi ka maintindihan. Iiwan ka ng lahat. Dahil di kayo na maintindihan. Ang sasabihin sa'yo, wala na. Masiraan ka na ulit. At yung di ka maintindihan, hindi ka matanggap, medyo masakit yun. Pag nireject ka, masakit yun. Pero because of your faith, we overcome every hurts, every pain. Lumalakas ang ating spiritual emotion. Kasi nga, kahit ilang beses tayo ma-reject, tuloy pa rin. Ilang beses kaya tanggihan, tuloy pa rin. Bakit? Yung faith mo, one day, tatanggap ka rin. Amen? So, mga kapatid, faith gives us, or faith, we can stand in the midst of trials. Hindi lahat kaya tumayo sa gitna ng mga problema. Trials is trials. Walang kinikilalang katatayuan sa buhay. Mapera ka, ang trials, at hindi pwedeng, hindi pupunta siya kasi mapera ka, malakas ka, no? Ang trials walang sino-sino. Sapagkat hindi mo alam kung anong posibleng mangyari. Because there is uncertainties in life. Kaya ang ginagawa natin, before dumating yung trials o problema, nag-a-adya tayo. Yung iba nag-iipon. Baka pagkalag ako ng problema, may mauhupon. Pinipupert natin ang lahat. Pati nga yung tinatawag na preparation sa ating mga anak, pinipupert natin. Because dumating sa kuna, ayos. But faith can stand in the midst of trials. Kaya mong tumayo sa gitna ng problema. Wala mang kasiguraduhan ng bukas. Pero isang sinisiguro natin, meron tayong pag-asa para sa bukas. Because we have God. Nainiwala ka, di ka pababayaan ng Diyos. Amen? Because of faith, we will experience victory in every battles. Hindi nawawala yung challenge ng buhay. Hindi nawawala yung hamon. Pero hindi lahat nakakasigurong magtatagumpay. Yung iba, they give up on their own life. Nagpapakamatay, tinatapos ang pamilya, tinatapos ang trabaho, ayawan na. Kasi may battle, may problem, at hindi mo kaya. But because of faith, kaya sabi ng Bible, everything is possible to those who believes. Pag may pananampalataya ka,
magtatagumpay ka kahit ang bakit laban yan. Sa Bible, pinakita ng Diyos kung paano nagtagumpay simula kay David, kay Moses, kay Joshua, kay Daniel, sa tatlong magkakaibigan na kabataan. Pinakita niya kung paano nagtagumpay mga tao ito sa gitna ng mga circumstances ng buhay, mga battle, mga challenges because of their faith. At yung hinarap nilang trials, hindi nila kadali. Hindi katulad ng problema mo ngayon. Hindi katulad ng nakakataas natin ngayon. Pero pinagtagumpay ng Diyos because of their faith. Paano pag dumating sa akin ang pulong ganun sa panahon ni Daniel? Lion's Den? Baka pumili ka ng Lion's Den na lang. O baka pumili ka lunood ka lang sa mundo kaysa sa Lion's Den. But because of faith, pinagtatagumpay sila ng Diyos. Amen? And faith we will experience every impossibilities. Kaya nga naman yung mga disciples, napakabilis naman. Matuyot ang ulo ng igos. Sinabi ni Jesus, huwag ka nang magbubunga. Mula kayo, huwag ka nang magbubunga. Kinabukas na kayo yung ulo ng igos na bihay na matay. At can you imagine, ulo ng igos sumunod. Walang tenga nakarinig. Mamakatay ka rin na magbubunga mula ang ugat na matay. Nakabisi na pala na yan. Napakabilis na pataga. Ang nakakaras ng mga possibilities, yung tao may pananampalataya. Napapakinggan tayo ng mga imposibleng bagay. Nakukungyan tayo ng imposibleng bagay. Kapag ka-imposibleng bagay na hinaharap natin, wala na. Give it na tayo. Kaya ako, sa Isaiah ay nag-reply. Walang imposible sa Diyos. Amen. Napapatigil tayo. Yung faith natin, ayaw na umanda because of impossibilities. But we will experience impossibilities, miracles, because of our faith. Kaya pag kinuha mo yung everything, pag sa everything ba? May kapangyarihan ako. Kaya sabi ng Bible, whatsoever you bind will be bound. Whatsoever you lose shall be lost. Sino yun yung tao may faith? Hindi man magbabayad ng lusin kapag wala kang pananampalataya. Pag ginawa mo yun, by faith lagi yun. At di mo gagawin yan kapag wala kang faith. Kaya problema natin, mananampalataya, tinawag na mananampalataya, we must grow in our faith. You must grow. Mga disciple, nagpadagdag ng pananampalataya. Pinagsabihan ng Panginoon yung mga disciples, you have little faith. Si Peter lumubog dahil yung faith niya nag-win. Baka one day, makamdaman mo sa sarili mo. Umiiyak ka, nasa sulok, umaayaw ka, gigibak ang lahat. Tapos sabi mo, Christian ka. Trials and testing, and persecution, circumstances are not problem. Hindi problema yan. Sabi ni Christ, meron kayong kapaghatian sa mundo. Di ba? But rejoice, I have overcome the world. John 16:33 ba yun? John 16:33. Kung tingnan natin, kung di ako nagkakamali,
John 16:33. Magkamali ako. Medyo mali. Oh, sabi niyo, tama ako. May mga verse tawag yan. I have told you these things so that in you may have peace in this world. You will have trouble. But take heart. I have overcome the world. Hindi mawawala problema natin. Hindi mawawala ito hanggang nabubuhay tayo. There are many phases of trials and testing because of our desire of this world. Pero sabi ni Christ, take good heart. Cheer up. I have overcome the world. So ang problema natin, paano mo mapag-usbong, mapalago, ma-establish ang pananampalataya ng meron ka. Meron ka na eh. Hello! Sabi mo sa katabi, meron na ako eh. Sabi, meron na ako eh. Meron ka na eh. Kaya ang katabi, meron ka na. Ang problema, lalakaran mo na lang. Ipapamuhay mo na lang. Hello? Lalakaran mo yung pananampalataya ng meron ka. Ano ang pinaniniwalaan mo? Ano bang faith mo? Yun lang ang lalakaran mo. Kung ano sinasabi ng Bible, lalakaran mo lang naman. Walk by faith, live by faith. Kasi kung hindi mo naman pinapaniwalaan, hindi mo naman lalakaran. Eh sabi ni Paul, I believe, therefore I have spoken. And I speak, therefore I believe. Hindi na sinasabi ang kanyang pinapaniwalaan, but kanyang ilalakaran. Because there is power in faith. Amen? And you will experience victory over death. Grabe ang faith, ano? Pati ka mga talang, magtatagumpay ka. Diba sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Yan natin, sabi ni Paul. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm and let nothing move you. Always give yourselves to the work of the Lord, because you know that your labor is not in vain. 55 tayo. Sabi ni Paul, oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? Kaya ako, sasabi ako sa mga tao, sabi ko, hindi ako takot pumatay eh. Kahit kunin na ako ng Diyos ngayon, okay lang. Oh death, where is your victory? Diba? Pero mo hindi natatakutan ng mundo, haharapin mo na nakakiti. Kaya sabi ni Pablo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung anong maganda. Diba? To live is for Christ, and to die is gain. Ang nagsasabi nito, mga tao, iwanan pala tayo. O John 11:25-26. John 11:25-26. Iba ang may faith. Kaya, yung bang faith mo, dadali ka sa ganyang hantungan. Jesus told her, 15. I am the resurrection and the life. Those who believes in me, even though they die, like everyone else, will live again. 25 lang. 20.
They are given their life for believing in me and will never perish. Diba? Hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mamatay. Ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa taong mananampalataya. Ang kinatatakutan natin, yung bukas. Diba? Pero ano sabi ng Lord? I have overcome the world. Yung bukas, sabi ng Bible, worry not tomorrow. Worry not tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Yung bukas, kinatatakutan natin, pero sinesettle ng Lord para sa taong mananampalataya. Ano kinatatakutan mo? Health? Famine, everything? Kapatid, ang katakutan mo, mawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. Dahil sabi ng Bible, but those who did not believe, they will be condemned. John 3:17. Those who did not believe, they will be condemned. Kaya wala kang dapat gawin kundi ang mananampalataya sa Diyos. Ngayon, kung may faith ka na, kaya, alam nyo, paano ba natin makausap ang ating pananampalataya? Prayer, discipleship, devotion, worship, church service. Hindi natin ginagawa ito dahil may church tayo. Ginagawa natin ito hindi para magkita-kita tayo. Ginagawa mo ito dahil dapat gawin mo ito dahil gusto mong lumago ang pananampalataya. I wear you. Bantayan mo ang faith mo. Bantayan mo ang faith mo. Pag meron na encounter at nanginig ka, oops! Grabe, hindi kaya ng faith mo to. You must kneel down. You must pray, Lord, increase my faith. Naiayanig ako ng problema. Naiayanig ako ng mga suliranin. Nabuwari na ako, nagaan lang, Lord, increase my faith. Sabi ni Christ, everything is possible to those who believe. Ang taong may faith, wala siyang piniproblema. Gala lang yan, sagot siya ng Diyos. Sinettle ng Lord sa cross of Calvary ang lahat. Kaya may pangangaral, may fellowship, may ganito. Amen. It is your responsibility. Pag nabalitaan ko, nagka-problema ka, iiyak-iyak ka, huwag kang maninisip. Pag nabalitaan ko, nagka-problema ka, dinibak mo lahat, huwag kang manululo. Ang problema mo, hindi mo inayos ang iyong pananampalataya sa Diyos. Dahil kapag ka ang faith mo naayos, walang bagay na mahirap sa'yo. Amen? Nagkakaunawaan ba tayo? Gusto mo magtagumpay sa buhay? Strengthen your faith. Gusto mo magkakasa mga imposibleng bagay? Strengthen your faith. Gusto mo magamit ka ng Diyos? Strengthen your faith. Diba? Yung kay Darwin, kung walang faith, walang leading. Kung walang faith, walang leading. Pag-aaral mo, paano makinig? At kapag ka nakinig ang tao doon, by faith. Kasi gagawin mo isang bagay,
na hindi ka rin sigurado sa sarili mo kung sarili mo nagkandam mo. But because of faith, ang nakakarinig sa Diyos, ang nakakarinig ka. Strengthen your faith. Ayaw niyo ba dumating ang point, ang time na, alam niyo, sabi ko nga, Holy Spirit night, sabi ko, Lord, ang galing mo lisanan lahat, tagaling mo lahat ng lisanan sa sanlibutan. Sabi ko, Lord, gusto ko mapuno ako ng iyong pagka-Diyos. Yung sabi ko sa Bible, gusto ko punuin mo ko ng desire mo. Isahin mo sa akin lahat ng desire mo. Kasi ito magkadagla ng akin mo. Mawala ako ng takot sa mundo ito. Mawala yung kalalahanin ko sa buhay. Sabi ko, you must fill me. Fill me with the measure of your fullness. Binibigay ng Lord yan. Hindi na yung tinanggap mo si Christ. Tinanggap mo si Christ, dapat yung fullness, yung character, yung attitude, yung sovereign God. Kaya sasabihin mo, walang imposible sa akin. Sasabihin mo, walang bagay na mahirap sa iyo. Kaya nagagawa natin ihibang ang lahat. Iwan ang mundo. Bakit? Hanggang di nagyayari yan. Hindi mo makakataas mo. Kaya sabi natin, walang makakaunawa sa iyo kung di ang Diyos ng pagkakataas mo. But ito, magsasolve yung problema natin. Yung ating pananampalataya. Dahil walang bagay na mahirap. We always ang tawag doon, lagi nating ipinagpapa sa Diyos. Pero yung ating pinagpapa sa Diyos, hindi na yung kasabihan. Ay, pagpasa Diyos mo lang. Hindi lang kasabihan yun. Alam mo sa sarili mo, pag pinagpa sa Diyos mo, may gagawin ang Diyos. Amen. Hindi na yung masabi mo na, leave it to God. Pag sabi mo leave it to God, alam mo sa sarili mo. Confirm sa buhay mo. Hindi magpapabaya ang Diyos. Kasi minsan yung word na leave it to God, ang inaano natin negative eh. Negative ang dating, just leave it to God. Negative eh. Pero kung talaga may faith ka, leave it to God. Leave it to God. O kaya, positive, may gagawin eh. Di ba? When you use the word, just leave it to God. Positive ba sa'yo? Negatibo. On general speaking, what is negative? But those who believe, pag sabi, bahala ka dyan, may gagawin ng Lord. Leave it to God. Excited ka. Bakit? Everything is possible. Amen? Na-strengthen ba ang faith nyo? Amen. We want more in His presence. We want more in His Word. Gusto ko makita ko ang spiritual life ng malito. Hindi ko na kailangan sabihin na mag-Bible study ka, mag-send ka, mag-share ka, wala na yun. Malalaman natin yun if your faith is strengthened. Sapagkat di mo matatabihan ang bulong ng Espiritu kapag ka ang pananampalataya mo lumabok. He will lead you into control. Amen? Kaya tayo lahat. Kaya pala sabi ni Paul, I can do all things through Christ. Strengthens me. Meron sa verse. Last verse, Ephesians chapter 3, verse 20. Ito dito nabanggit. Ito maganda tingnan. Now, to Him who is able to do immeasurably, exceedingly, more than all we ask or
imagine. Dalawa to ha, pupoy ko. According to the power that works within us. Dalawa power yan. According to the power that works within us. Yung kapangyarihan ng Espiritu at yung kapangyarihan ng pananampalataya. Because on your faith, everything is possible. We cannot measure kung anong posibleng gawin ng Espiritu. Dalawa lang nanaan sa atin. The power of faith and the power of the Holy Spirit. More than what you ask for. More than what you ask for. Hallelujah. Meron ka ng faith. You believe in God. Let your faith be strengthened through the Spirit of the Lord. Through His Word. Hallelujah. Worship Him. Hallelujah. Lahat ng pinuproblema mo, katapat niya, paano pa tayo? Lahat ng struggles na meron ka,
Lord. Because of our faith in Him, nagpapatuloy tayo. Hindi lang tayo nagpapatuloy, kundi tayo nagtatulungan. There are more success that we will experience in our faith. Maraming pang nakatago, nakapaloob sa pananampalataya. Hindi mo lang alam kung ano kayang gawin ng pananampalatayang binigay ng Diyos. That's why the Word of God is everything is possible. We cannot limit God. We cannot imagine what the Lord want to do in our lives. The Word is everything in every aspect of our life. In our family, in our health, in serving, in finances, in our future. The Lord, everything. You will see what the Lord has done. He done it already on the cross. Hindi mo alam kung saan padadalhin ng pananampalataya niya. But I assure you, it is amazing. It is great. Hindi kayang abutin ang ating isipan ang mga inihahanda ng Diyos. Because of your faith. Treasure that faith. Huwag mo pabayaan. Huwag mo takalikuan. Kung ngayon ang faith mo, nararanasan mo siya. You must go deeper and deeper in your faith. There's more. There's more. Malulunod tayo sa nakahimala ng Diyos. Amazing ka sa kagandahan ng Panginoon. The faith is established. You will see the goodness and the good things of God in our lives. And every day we live in, you will experience His power, His